asin at ilaw. Tingnan po natin kung ano ang aral na gusto hong maipunla sa ating bilang tagasunod ng ating Panginoon. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ito yung asin at ilaw. Ang asin ho kasi, pampalasa ito eh. Alam mo niyo, sa mga pagkain, kapag walang asin, Kuya Joe, Kuya Bert, talagang, lalo na kung nabihasa ka na merong asin at merong pampalasa, talagang pag tinikman mo na yan, talagang medyo, sasabihin mo matabang, walang asin. Kaya, yung ilaw naman ho, alam naman po natin ang ilaw, nagbibigay liwanag ito sa ating paligid, at napakahirap po naman talagang maglakad sa isang madilim na wala ka talagang taglay na ilaw. Mapapasunga-sungal ba pa ka dyan at baka ang iyong tuhor masalpok pa sa mga tabi-tabi. Danas ko ho yan eh. Kasi lumaki ho ako sa isang probinsya na wala akong kuryente. Kaya sa gabi ho kasi kinakailangan meron kang kinki na tinatawag na ilaw habang itinaglalakad. At kung wala, kahit na mga dahon ng nyug na iyong sisindihan, gagamitin mo para lang huwag kang maligaw na landas na iyong lalakaran. Makikita mo yung dinadanan mo. So ano ho ba ang gustong palabasin ng ating Panginoon dito sa asin at ilaw na ito? Ano ho ba yung tinutukoy na asin dito na pampalasa? Ano ho ba yung tinutukoy na ilaw dito na dapat taglayin ng isang Kristiyano? Malalaman ho natin yan at narito ho si Kuya Joe. Kuya Joe? Mga kapatnubay, asin at ilaw. Ikinumpara po ng ating Panginoon ang asin sa tao. Ang asin pag walang alat, walang halaga. Ang tao pag sarili lamang po ang iniisip at walang pakialam sa kapwa, tulad po natin na ang asin na walang alat. Walang halaga ang ating buhay. Inutil ang tingin ng Diyos sa atin. Dahil binigyan tayo ng karunungan at magandang buhay ng Diyos, pero hindi tayo nagbahagi sa iba. Binigyan po tayo ng Diyos ng tungkulin upang gamitin sa mabuti. Tungkulin po nating hibahagi sa iba. Ano man ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tungkulin po nating tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan upang magampanan ang tungkulin ibinigay sa atin ng Diyos at magkaroon ng halaga ang ating buhay. Ang sabi po ng ating Panginoon, sino mang may mabubuting gawa, luwalhatiin sa langit. Oo, ako'y talagang titig na titig talaga kay Kuya Joe. Nagsasalita si Kuya Joe. Doon binigyan niya ng dinyong asin eh. Kinakailangan pala tayo, ayon kay Kuya Joe, maging asin tayo, maging parang pampalasa tayo sa ating kapwa. Yung nakatutulong tayo sa ating kapwa, yung parang yung mga tungkulin di binibigay ng Diyos na binibigay sa atin, di magampanan natin para sa ating kapwa. Ibig sabihin tayo'y pampalasa doon sa ating kapwa. Yung ilaw sinabi rito, hindi raw nilalagay sa ilalim ito, Kuya Berte. Ano bang gustong palabasin ng Panginoon tungkol dito sa dalawang ito? Yung ilaw, kailangan taglay-taglay natin para yung mga sumusunod sa atin, nakikita yung landas na dinadanan. O tayo'y magsisilbing liwanag nila. Ano ba itong liwanag? Sa aral na ipagkakaloob natin, sa mabubuting gawa,
Bigyan nga ho ninyo kami, Kuya Bert, dito ng mga magagandang pointers so dito sa asin at ilaw. Alam mo, Kuya Men, katulad nga ng sinabi ni Kuya Joe sa karagdagan na ibig ipaiwatig sa atin ng Panginoon, ang asin kasi ay maraming gamit. Una, nagpipreserve ito. Halimbawa, nagdadaing ka, nagpapasarap ka sa isang pinatay na isda. At pagkatapos, inasinan mo, dinaing mo, masarap na yan. Lalo na yung paborito natin lahat tuwing umaga, yung tuyo. Ito'y tumatagal. Nang matagal na panahon at napipreserva yung katangian ng isang isda. So maraming nagagawa ang asin. Isa pa nga ay yung nagiging panangkap siya, katulad na sabi mo, kung kulang yung may itatama yung lasa at sa panlasa ng kumakain. Merong gustong kung minsan ay maalat, yun ang sapat para sa kanila. Meron namang gusto yung katamtaman lang, no? Ang lahat ng ito, Kuya Min, ay bahagi ng ating buhay. Marami kasi sa ating mga kapatid, hindi isinilang ang lahat ng tao, katulad nga ng sabi ni Kuya Joe, na mayroong mahirap, na pwede mong gamitin yung biyayang labis na ibinibigay sa iyo. Mayroong konting pangunawa. At halimbawa, kung siya'y nakagagawa ng kamalian, unawain mo siya sa kanyang pagkakamali. Ikaw ay maging asin doon sa kanyang pagkukulang. At kung minsan naman, mayroong mainit ang ulo, no? Kailangan din ay maging asin ka upang ito ay maging maamo. Meron din namang pagkukulang sila, lalo tigit sa simbahan. Mapaunawa mo ang salita ng Diyos sa kanila upang ito ay maging angkop sa kalooban at kagustuhan ng Diyos at makasunod sila sa ating Panginoon. Itong lahat ng ito ay dapat nasa sa atin. Dapat ito'y taglay natin ang katangian ng asin. Hindi lamang sapat na sabihin natin na ganito, kundi tayo ay dapat maging sangkap sa lahat ng bagay na nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw, lalo tigit sa ating mga kapitbahay, lalo tigit sa ating mga kasambahay. Ito ang dapat mangyari sa atin. Huwag tayo ang magiging ikapapahamak o ikasisira ng anumang bagay na dapat nating gawin, lalo na kung halimbawa ang isda ay hindi mo nilagyan ng asin, ito'y masisira at mababaliwala. Tayo rin ay mababaliwala sa paningin ng Diyos kapag hindi natin ginanap yung bilang asin sa ating buhay. Ang ilaw naman, Kuya Min, ay isang simbolo na dapat ikaw ay maging gabay, lalo tigit sa iyong tahanan, kung ikaw ay ama ng tahanan. Hindi lamang ikaw ay maging haligi, kundi ikaw din ay maging ilaw na tinatanglawan mo ang lahat ng iyong nasasakupan. Hindi lamang ang ina ng tahanan ang siyang ilaw ng tahanan, maging sino man sa tahanan ay maging ilaw at sumindito. Kapag ang lahat ng nasa tahanan ay nakasindi ang kanilang ilaw kahit pusikit lang, ito'y buong magliliwanag at liliwanagan ang buong sambahayan. Ang lahat ng ito ay hindi matitisod, ang lahat ng ito ay hindi sila maaaring maligaw sa anumang bagay na gusto nilang puntahan sa loob ng kanilang pamamahay. Kitang-kita ang lahat ng bagay
kung itong ilaw na ito ay nasisindi at nasa tamang lugar. Sabi nga, hindi yung nakasinding ilaw ay